Hindi po natin dito sa tahanan po ni Sister Virginia, Kuya Mario, at sa bawat isa po sa atin. At sa gabi pong ito ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At nagsiseries tayo ng Book of Matthew, chapter 5, at ito ay ang Beatitude. At pinapakita rito na dapat ito yung maging pananaw ng mga nakaranas ng katwiran ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ay dapat namumuhay siya sa katwiran ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, ito yung dapat na nagiging karakter o katangian ng isang tao na naligtas at bahagi ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi, pagamat medyo sabihin natin mabigat ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Matthew chapter 5, subalit di natin pwedeng hindi pag-usapan sapagkat isa ito sa karakter o katangian ng isang mananampalataya na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 5, verses 31 to 32. Matthew chapter 5, verses 31 to 32. Pwede po ba napaibasa ng nakakita? Anyone? Paghihiwalayan sa pangalan niya. 31, sinabi rin naman, kapag nakikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasugatan ng paghihiwalay. 32, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, malibong kung ito'y nakikiapid, tinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya at sino mang makipag-asawa sa babae na hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Okay, so medyo mabigat ang medyo mabigat po ang pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. Kung naalala niyo po last Sunday, direktahan na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo in verses 27 up to verse 30 ang patungkol sa pakikiapid or tinatawag na pabatok, di ba? So nakita natin 'yon. At tatalakayin natin doon yung avoiding sexual temptation na pag-aralan po natin. Avoiding sexual temptation, paano tayo makakaiwas sa tukso ng sexual. At nakita natin doon na napakaliwanag na ito yung pinaka nagbibigay ng tinatawag na erotic attraction sa isang tao, yung tinatawag na physical appearance ng isang tao, siya man ay lalaki o babae. Kung kaya't sinabi ng ating Panginoong Jesucristo rito sa ikapitong utos na huwag tayong mangangalo niya o itinatawag na adultery, di ba? So nakita natin doon na sinasabi ng Biblia na huwag kayong mangangalo niya, pero si Jesus Christ, tinalakay niya saan ba nanggagaling ang adultery, saan ba nanggagaling ang pangangalo niya. Nakita natin na we need to guard our eyes, bantayan natin ang mata natin. Nakita din natin doon, nabantayan din natin ang pagnanais ng ating mga laman dahil yung flesh natin ay masyadong lumalabas kapag nakakita tayo. So, meron tatlong bagay, hindi ko na maalala yung isa. Pero itong pinagbinasa ni Sister Myla ay continuation ito ng pinag-aralan natin last Sunday. At ito ay may pamagat na protecting our marriage. Ano ba yung sa Tagalog yung protecting our marriage? Protection na natin ang
pagiging mag-asawa. Okay? Iingatan daw natin ang ating pagiging mag-asawa. Yes po. Dito, makikita natin ngayon na may tatlong katotohanan na gustong i-address ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, tinanggit dito sa verse 31, yung salitang sinabi rin naman, kapag pinahiwalayan ng kanyang lalaki ang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ito ay konektado sa ikapitong utos na huwag kang mangangalo niya. This is a continuation. Ngayon, kapag tinignan natin dito, pinapakita ni Jesus Christ from Old Testament, even in His time, na ang tinatawag na divorce sa panahon nila ay napakarampant because of the commandment from Old Testament na tinatawag na divorce o paghiwalay. So dito ngayon makikita natin yung tatlong katotohanan at ang dapat nating maging tanong, how to protect our marriage? If you are married, paano natin proteksyonan ang relasyon ng pagiging mag-asawa? Una, dapat nating maintindihan na dapat hindi natin ginagamit na katwiran na meron namang may tinatawag na yung paghihiwalay, divorce. Kasi alam natin dito sa bansa natin wala pang divorce, di ba? Na-approve na ba? Meron na ba ngayon? Na-approve lang kahapon yata. Example yung boss ko, yung Cleo. Nagpa-divorce siya, gumastos siya ng 100,000. Hindi kaya annulment yun? Annulment yun. Ay, annulment yun. Okay. Kahapon yata o isang araw na divorce. Na-divorce. Okay. Pero ngayon lang yun. Pero sa ibang bansa talaga, meron siyang divorce. So gusto muna natin i-define ano ba yung divorce. Ang divorce ay pagtatapos ng pagkakaroon ng legal na pagiging mag-asawa. So, yun yung divorce. Na ipawalang bisa ang pagiging mag-asawa at nagtatapos ang kanilang pagiging mag-asawa at dinideklara na yung nag-divorce ay single na. So, yun namang annulment, pinapawalang bisa ang inyong kasal, subalit yung record nyo bilang mag-asawa, hindi ho nawawala sa listahan. Bakit? Paano ba yan? Divorce, sa panag-aralan namin sa yung divorce, may history ka na married ka, pero hiwalay ka. Sa annulment, totally wala kang history. Kasi kare-research ko lang, ngayon, kanina, ang pagkaintindi ko, ang divorce, pag sinabing divorce, pinawalang bisa na ang inyong pagiging mag-asawa and declare na you are single. Pero yung annulment, pinawalang bisa ang inyong mag-asawa, pagiging mag-asawa, pero kayo, may record pa kayo sa ng pagiging mag-asawa. Kaya nga yung pag-annulment lang, hindi ka pa pwedeng mag-asawa eh. Sa annulment, hindi pa siya pwedeng mag-asawa. Kaya we have no divorce dati dito sa Pilipinas to remarriage. So that is a legal term. Pero in my study, ito yung nakita ko. Pero by the way, si Jesus Christ, pinapakita niya rito, to protect our marriage, we must be delivered from permissive view of divorce. Ano ibig sabihin nito? Dapat, pinapalaya natin ang ating mga sarili sa pananaw na magkaroon tayo ng pahintulot dahil sa pananaw na mayroon namang divorce. Usually, sa ibang bansa, pagka gusto mag-divorce, hindi lang nagkasundo ng pag-ulam o kaya walang capacity yung isang tao, nagdi-divorce sila, naghihiwalay sila. So sa panahon ni Jesus Christ, yung divorce, mapakarampan. Pero ang sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito, tayo na mga mananampalataya, tayo na nasa kaharian ng Panginoong Diyos, hindi natin agad na iniisip na, well, meron naman divorce, edi maghihiwalay tayo. Parang sinasabi nila, pwede ko mag-asawa, pero pagka ayaw ko na, magpapile na lang ako ng divorce. So dito makikita natin kasi, in the first place, ito yung turo ng Panginoong Diyos in the book of Deuteronomio. Sa panahon ni Moises,
meron turo patungkol kasi sa divorce. Mamaya makikita natin kung bakit pinahintulutan ng Diyos yun. Halimbawa, sa Deuteronomio chapter 24, verse 1 to 4. Please, paibasa po. Deuteronomio chapter 24, verse 1 to 4. 24. Apo. Deuteronomio 24, verses 1 to 4. Tungkol sa paghihiwalay at pag-aasawa. Yes, Verse 1, kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya, ritong hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, binigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. 2, kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba at hiniwalayan muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya namatay ang ikalawang asawa at paalisin din ito sa kanyang pamamahay, ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay ituturing ng marumi, magiging kasuklam kay Yahweh kung papakisamahan pa ito, panito ang babae. Hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa iyo. Okay. So that is the history of divorce. In Deuteronomy chapter 24, sa binasa po ni Sister Leonie in verses 1 to 4, parang sinasabi rito ng Panginoong Diyos through Moises na mag-ingat ka na makipag-divorce, makipaghiwalay legally sa iyong asawa dahil baka dumating yung time na magkaroon ka uli ng desire na balikan siya and then suddenly hindi mo na siya pwedeng balikan. Hindi mo na siya pwedeng balikan. Sa history nila, kapag dinivorce, hindi mo na pwedeng kahit ligawan mo pa yan, bagamat legally wala na, hindi na kayo mag-asawa. Ang mangyayari doon, kahit balikan mo pa siya, hindi na siya pwede sa batas nila. Kumari lang, may asawa ko si Sister Days, nag-divorce kami, di ba? And then, suddenly, umalab uli yung pagmamahal ko sa kanya, tapos gusto ko siyang ligawan, balikan. Sa panahon nila, bawal yun, hindi na. Kaya sinasabi rito, ni Jesus Christ, ito yung malaking problema na pinagpukunan ng ating Panginoong Jesucristo na dahil nga sa mapakarampan ng divorce, sa bansang Israel in Deuteronomy chapter 24, ang sinasabi niya, be careful, na huwag natin gamitin yung word na divorce permissibly para makipaghiwalay tayo. At ang katunayan naman, if we love someone na talagang mahal natin, bakit kailangan ka makipag-divorce? Di ba? Bakit kailangan makipaghiwalay? Now, meron pong binanggit si Jesus Christ in Matthew chapter 19, verse 7 to 9. Please read Matthew 19, 7 to 9. At dito natin makikita ito. Matthew chapter 19, verses 7 to 9. Please, paibasa po. 7 to 9. Yes po. Matthew chapter 19. 19, verse Inanong 7. siya ng mga Pariseo. Inannounce sila ng mga Pariseo. Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Hiwalayan. Palayasin. Okay, sige po. 8. Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino man lalaki humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapi, tinutulak niya ang kanyang asawa na mga linya. At siya'y mag-aasawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. So, naisip natin na hindi yun yung tamang disenyo ng Diyos eh. Pero dahil nga sa katigasan ng ulo ng tao, ibinigay yung tinatawag na divorce. Unang-una, binigay ang divorce kapag ang sinasaalang-alang ay ang buhay ng babae. Of course, alam natin kung ang babae ay ginugulpe, kung ang babae ay... Of course, nung panahon nila, yun yung gustong ipakita rito. Pero sinasabi dito na kapag nagbigay ng kasulatan yung lalaki, di ba? Tapos nag-asawa yung babae, nakisama yung babae, even yung lalaki, kasalanan o hindi? Kasalanan. So, yun yung sinasabi ngayon. Iba siya sa atin na panahon na pag sinabing divorce, dinideclare ka na single ka na, tapos you have privilege to remarry ng panibagong mag-asawa ng iba. Pero sa panahon nila, hindi ganun eh. Sa panahon nila, hindi ganun. Kaya nga,
sinasabi ni Jesus Christ mismo sa Matthew chapter 19, hindi yan talaga ang disenyo ng Diyos. Makikita natin yung tunay na disenyo ng Diyos. Kaya ibinigay yung divorce na yan dahil sa katigasan ng ulo ng tao. So dito ngayon, ano yung makikita natin? Una, dapat kapag tayo, halimbawa, mga single, mag-aasawa, maging seryoso tayo sa pag-iisip natin o papasukin natin. May kasabihan nga, ang pag-asawa ay hindi katulad ng kaning isusubo pag nainitan ka, iluluwa. Till death do us part to, mamaya makikita natin eh. So, ibig sabihin, maliwanag na ang divorce ay wala sa disenyo ng ating Panginoong Diyos. And it was given sa panahon ni Moises because of stubbornness ng tao dahil sa kasalanan. So, ibig sabihin, yung pagkakaroon ng tinatawag na divorce, ay dapat maisip natin na sa panahon nila, hindi porke mayroong divorce, ang gagawin mo na agad, wala naman talagang mapakabigat na reasons, di-divorce mo. Kaya nga, yun ang pinakamahirap di ba? Because mamaya makikita natin na ang pag-aasawa ay isang mapakaseryoso at mapakagandang disenyo ng Diyos sa buhay ng isang tao na alam niya yung pinapasok niya sa pag-aasawa. So, una, to protect our marriage, we must deliver from permissive view of divorce. So, para maproteksyonan natin ang ating relasyon bilang mag-asawa o doon sa papasok sa pag-aasawa, kailanman wag nating pasasagiin sa isipan natin ang tinatawag na divorce. Secondly, mabilis na to. To protect our marriage, we must understand God's original plan for marriage. Dapat alam natin, ano ba ang original na disenyo ng Diyos sa pag-aasawa? Saan natin makikita yan? Well, of course, sinasabi rin dito sa verse 32. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo. So, pinasabi niya ngayon dito, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalo niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangalo niya. And that is the language of Jesus Christ in Matthew chapter 19 na binasa kanina ni Sister Myla. Now, tingnan natin, mga kapatid, ano ba yung design ng Lord sa pag-aasawa? Paibuksan muli ang Matthew chapter 19, verse 3 to 6. Matthew 19, verse 3 to 6. Pakibasa nga po. Matthew 19, verse 3 to 6. May ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo napabasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae, at siya rin ang nagsabi na hindi ito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Yes. Okay. Tapos na ba? Hanggang 6 po pa? Hanggang, yes, hanggang 6 lang. 6, hindi na sila dalawa, kundi isa. Yes. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng sino man. Yes. Pwede po ba na paibasa ang Genesis chapter 2, verse 22 up to verse 25? Genesis chapter 2, verses 22 hanggang 25. 22? Genesis chapter 2, verses 22 to 25. Oo, basta. Sige po. Sige. Verse 22. Ang kadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Yes. Verse 24, ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y naging isa. 25, kapwa hubad doon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila naging. So ano yung pinakikita rito? Pinakikita rito na ang design ng Panginoong Diyos sa pag-aasawa is to become one. Yes. Ang word nga ho na ginamit dito, cleave. Ang ibig sabihin, pinagpakat na dalawa. Iisa sila. Ano yung logic na, ano yung truth na sinabi rito ni Moises na sinulat ito? Sapagkat sila'y nagiging isa. Kasi nga, ang sabi sa verse 23, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Nakita nyo? So ang pag-aasawa,
ay union, pag-isa ng dalawa. So, ibig sabihin, mapakaliwanag na mayroong rules ang ating Panginoong Jesucristo na kapag ikaw ay papasok sa pag-aasawa o ikaw ay may asawa, ikaw ay may asawa, dapat iisipin mo, you became one. Nagiging isa kayo. Ngayon, para malaman natin, bakit sila isa? Please open your Bible in Ephesians chapter 5, verses 31 to 33, para makita natin. Ephesians chapter 5, verses 31 to 33. Chapter 5, verse 31. To 33. Gaya ng sinabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Yes. 32. Meron ditong malalim na hiwaga. Ang sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. 33. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki. Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, galangin ninyo ang inyong asawa. So napansin natin, thank you Sister Myla, sa verse 31. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang asawa, ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Saan ito galing? Sa Genesis chapter 2, verse 24, yung binasa natin. Ngayon, sinasabi ngayon dito ni Apostle Paul, napakaliwanag, na mayroong dapat na kaisipan na kapag pumasok ka sa pag-aasawa, mayroong tinatawag na dalawang golden rule na ibinigay ang Diyos at si Apostol Pablo. Para hindi magkaroon ng problema sa pag-aasawa at kailanman ay hindi mauwi sa paghiwalay. Kasi usually, ang nagiging problema, ba't naghihiwalay ang mag-asawa? Because of their expectation, di ba? May mga expectation na ganito, may mga expectation na ganon, may problema. Minsan, hindi alam yung dapat na proper place ng babae at lalaki when it comes to marriage. Ang sabi ngayon ni Apostle Paul in verse 33 ay ganito, mahalin ninyo, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Di ba? Husband, love your wife. Yes. Ang pinakamatindi rito, love. Kasi yung love, inihalin tulad ni Jesus Christ sa kanyang pagmamahal sa iglesia. Kaya niyang, inalay niya ang kanyang sarili. Unang-una, yung humility, nandoon to become man. Nagpakababa siya eh. Pangalawa, namatay siya para sa kanyang iglesia. Usually, ang church is typology ng babaeng asawa. So, sinasabi ngayon ni Pablo, kung si Jesus, mahal niya ang kanyang church, nagpakababa siya, namatay siya para rito, minahal niya ito, ganun din dapat daw ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. May sakripisyo, may kababaan ng loob, may pagmamahal, unconditional na pagmamahal. Kaya pinakamahirap sa lahat, yung pagmamahal ng lalaki. Dahil ang lalaki, yung pagmamahal na meron siya, dapat katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang church. Mabigat sa lalaki, di ba? Pero sa babae, ang sinabi po, nabasa kanina, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Sa English, wife, submit your husband. Submit yourself to your husband. Ano ba ibig sabihin ng submission? Pasakop kayo. Now, of course, alam natin na ang pagpapasakop ay may boundary. Nagpapasakop ang babae sa lalaki hanggat ang principle nito is according to the Word of God. Kaya ang sabi ng Acts chapter 4, we must obey God rather than man. So kayo, mga babae, submission kayo, magsasubmit kayo sa lalaki. Hanggang ang lalaki ay tama ang ginagawa. Hanggat ang lalaki ay nagsasabi sa inyo, especially sa Christian marriage, di ba? Sa Christian family, na ito ay according to the principle of the Word of God. Kapag ginawa ito sa loob ng marriage, ng babae at lalaki, kailanman ay hindi mag-iisip ng diborsyo o paghihiwalay. Why? Because their pattern sa kanilang pagmamahal is according to the principle of the Word of God. At yung pagmamahal ng lalaki is like the love of Jesus Christ to His church. And the submission of the wife is like the submission of the church to Jesus Christ. Yun yung gusto ipakita rito eh. Kapag
naunawaan natin ito, magkakaroon ba ng divorce? Hindi. Kaya maliwanag kay Jesus Christ, ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa is not mag-iisip ka na maghihiwalay kayo, kundi kayo'y iisa. Dapat pag nasasaktan ng asawa mong babae, nasasaktan ng lalaki. Kapag nasasaktan ng lalaki, nasasaktan din ng babae. Why? Dahil iisa kayo. Paulit-ulit na sinabi ni Apostol Pablo dito na sila'y magiging isa. Si Jesus Christ sinabi din, doon sa Matthew chapter 19 verses 1 to 3, na iisa na sila. At saan nanggaling ito? This is the design of God in Genesis chapter 2 verse 24. Na kayo'y magiging isa. Yung magiging isang laman kayo, magiging isang buto kayo. So, ibig sabihin, hindi... Hindi mo ba yung ibig sabihin po ng pakikipag-isa yun? Yung pag mag-desisyon yung isang babae, hindi po pwedeng mag-desisyon siya na siya lang na kailangan sasabit niya sa kanyang asawa. Isa din po yun. Isang decisional. Okay. Decisional yung isa sa nakita ko. Yes, Decisional. Opo, thank you sa additional na ano. Tama po yun na dapat may parehas kayo na may mutual decision sa mga plano ninyo sa inyong buhay. Tama po yun. Pero napakaganda ho na pinakikita natin dito na yan ang disenyo ng Panginoong Diyos. The design of God is permanent. Di ba? Nakakalungkot nga lang. Maraming, alam nyo na, ayoko nang idiretso na because of lack of knowledge regarding sa design ng Diyos sa pag-aasawa, napakarami pong broken family, napakaraming naghihiwalay na mag-asawa dahil nga po sa hindi maliwanag yung salitang marriage sa kanila. Okay? Pagpapasakop. Now, please open your Bible in 1 Corinthians chapter 7, verse 2 to 5. Tingnan natin, doon pa rin tayo sa design ng Lord. Si Paul, sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 7, verse 2 to 5, please open your Bible at pakibasa na rin po. 1 Corinthians 7, 2 to 5. Yes po. Ngunit para maiwasan ng pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. 3. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayon din naman ang babae. 4. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. 5. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa. Malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiting upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin, ngunit pagkatapos, magsiting na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Yes. So nakita natin, ang sinasabi ngayon dito, usually, the Corinthian church is full of immorality. Nakita natin dito na immoralidad, yung stepmother niya, kinakarelasyon nung anak ng pangasawa niya. So, yung church na ito, napakadaming problema. This is the problematic church sa lahat ng church, yung Corinthian church. Napaka-problemado nito. So, sinasabi ngayon dito ni Apostle Paul, eto, now listen. Apo. Laodicean, yes. Dito sa chapter 7, tinatalakay ni Paul ang suliranin o problema ukol sa pag-asawa. Sabi niya, mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. So, ibig sabihin, if you have wala kang kaisipan na ang pag-asawa ay napakabigat, huwag kang mag-asawa. Hindi mo kaya panindigan kasi responsibility ito eh. Yes. Pero sinasabi ngayon dito, ito. Sa verse 2, ngunit, para maiwasan ang pakiapid. Pakiapid po, ang sabi rito, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. This is the design of God eh. The design of God, magkaroon talaga tayo ng kanya-kanyang asawa. Sino ba kausap ko nung minsan na, paano mo malalaman na wala kang desire na mag-asawa? Ewan ko sino kausap ko. Una, hindi ka na-attract sa opposite sex mo. Babae ka, hindi ka nagugupuhan sa lalaki, hindi ka nagkakakras sa lalaki. Ganon.
Vice versa. Pangalawa, you have no erotic feeling and attraction sa opposite sex mo. Wala kang naiisip na ganito. Ano na yun? Ay, Celibacy. Ayan, celibacy. Yes. Maglilingkod ka na. Oo. And thirdly, naglilingkod ka sa Panginoong Diyos. Full time. So ngayon, kaya ba natin yon? Ako nga, pastor, di ko na kaya. Kaya nga, ngayon, ang sinasabi natin dito, there is no gift of celibacy. Generally speaking, Yes. si Jesus Christ lang ang meron nun. Dahil kahit kailan hindi siya nagkaroon ng crush na babae, kailanman ay hindi siya nag-isip ng masama sa babae, kailanman ay hindi siya nag-isip na mag-asawa. Jesus Christ himself had a gift of celibacy nung nandito siya. Kaya nga, yan ang malaking problema sa mga priests. Yung doktrina nila sa gift of celibacy, pag pinag-aralan mo, ubod dami po na naging skandal lang ang mga priests. By the way, that is another thought. Okay? So, ang sabi ngayon sa verse 2, ngunit para maiwasan ang pakikiapid. Ano yung pakikiapid? Pangangalo niya. Of course, alam natin, this is adultery. At pwede rin natin sabihin dito na fornication, meaning dalaga ka, binata ka, nakikipag-appear ka. Ang tawag dito ay premarital. And the secondly, this is extramarital, may asawa ka na, pero sumasideline ka pa. Tandaan natin, if you are married, kasal ka, wala kang karapatan, parang ganon, na extra. Anong extra rice? Walang extra po. Baka-angry pa. Yes. Ngayon, kung hindi ka pa kasal, sorry po. Ngayon, kung hindi ka pa kasal, ngayon, kung hindi ka pa kasal, hindi ka pa kasal, dinatagdalaga kayo, wag po kayong mag-a-act ng ginagawa ng mag-asawa. At yan ang concern ni Apostle Paul dito. Sabi niya, ngunit para maiwasan ang paikapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Eto nga lang, dapat tupdin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae, vice versa. You have a responsibility. Ngayon, ang problema ngayon dito, pag nag-asawa ka, babae, hindi mo na pag-aari ang katawan mo kahit ikaw, babae. Lalaki, hindi mo na pag-aari. Sabi ng verse 4, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan niya. Kaya nga, di ba sabing gano'n sa Genesis chapter 2, verse 25 ba yun? Kapwa sila hubad, hindi sila nahiya. Di ba? Kasi nga, hindi mo na pag-aari yung katawan mo. Pag-aari na ito ng asawa mong lalaki. Yun ay sa kasal. Pero hanggang di kayo kasal, huwag kayong magpakitaan. Okay, kasal ka na, okay. So, sabi rito, ay ito. Sabi rito, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Ngayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Tapos, binanggit agad, huwag kayong magkait sa isa't isa. Malibang pagkasundaan ninyo, huwag munang magsiping, upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ganun talaga, meron din nakapagpigil. Ang problema, nagkakaroon ng diversion sa ibang affair, di ba? So, dito pinakikita ni Pablo na ang totoo talaga na magiging susi sa divorce o adultery or fornication ay magkaroon ka ng tamang pananaw sa usapin ng pagiging mag-asawa. Okay? So, yun yung sinasabi. So, yun ang dapat natin ngayon. The right design, the proper design of God in marriage, yun yung pinapakita. Kaya, ang application dito, kung kasal na tayo, dapat, by the grace of God, maintindihan natin ito. At kung nagbabalak tayo magpakasal, dapat naiisip din natin ito. So, nakita na natin, una, to protect our marriage, we must deliver from permissive view of divorce. Huwag nating iisipin na kailanman ay mag-aasawa ka pero nasa isipan mo pag di ko nagusto to, hihiwalayan ko to. Hindi po ganun. Pangalawa, naisip natin dapat na tama ba ang ating pananaw patungkol sa disenyo ng Diyos sa pagiging mag-asawa at pag-asawa. And lastly, we must understand what
what marriage covenant. Naintindihan natin, ang pag-aasawa ay isang tipanan. Pagka alam mo na tipanan, covenant, ang pag-aasawa, nagiging maliwanag sa atin ito. Pakibasa po ang Matthew chapter 19, verse 6. Matthew 19:6. Hindi na sila dalawa, kundi isa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Di ba? Till death do us part. Yan yung turo ni Jesus Christ. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino mang tao. Yun yung problema. Ngayon, yun nga lang, syempre, ang government, binigyan ng authority ng Panginoong Diyos, nagpapasa sila ng batas na ang pinakalayunin ay proteksyonan, lalo na ang babae. Laban sa mapagsamantala at agresibong asawang lalaki. So kaya tayo, kanina narinig ko, meron na daw tayong divorce na napasa na daw, pwede na mag-asawa yon. Yung annulment, hindi talaga siya pwedeng mag-asawa. Kasi may record pa siya. So, yun yung pinapakita. Parang mas pinaburan ng gobyerno natin yung annulment na pwede na kayo. Kasi parang yung annulment kasi, for the sake din po yun, ng sake ng babae o ng lalaki, at the same time. Kaya may reason may reason talaga. Yung psychological yes. Capacity, yes. Tsaka parang din sa mga property nila. Sa property nila, para maghati. Okay? Ewan ko, tama ako. Pero, tama. Pero ipag-anal ka na, pastor, hindi ka na pwedeng ikasal. Yes. Kasi meron ka pang record eh. So, yung divorce, yun talaga. Yun yung pwede. Single ka na. Dinideklara kang single. So, yun yung pag-aaral ko na nakita ko kanina sa pag-aaral ko na ganun yung dapat na maisip natin. Pero pag nag-aanal ka, nakakasal ka nga ulit, di ba? Hindi ko alam, pero Ito, Pastor. A divorce which is much more common is sought when the parties acknowledge the marriage existed. An annulment is sought when one or both of the spouses believe that there was something legally invalid. Parang yung divorce, yung annulment kasi, Pastor, parang, example, ako, hindi pala ako magkakanak, hindi alam na asawa ko. Kapait niya ako as annulled. So, yun yung magiging ground para ma-annulled kami. So, hindi siya magiging legal. Pero at the same time, makikita sa record na pinasal kami pero may invalid. yes, pero hindi ka pwedeng mag-asawa. Pwede. Pero ang Zero na kayo. Zero na. hindi, yun yung divorce. Yung annulment, binigyan kayo ng karapatan na maghiwalay kayo, pero yung record nyo, yung record mo nandun. Kaya nga pag kinakasal ang isang tao, pinakukuha ng certificate of no marriage. Paano? Kung makita dun sa PSA na nakasal ka, hindi ka talaga nila bibigyan. So, ang divorce, yun yung remarriage kasi you are declared single na nawalan ng visa. Ewan ko lang, basta ako, yun yung understanding ko, pero nakita din ni sister, baka kailangan din natin balansehin talaga. Pero sabi niya pa a legal ruling that erases a marriage by declaring the marriage null and void. Saan yan? Yun ang annulment, Pastor. Null and void lang, di May ba? Pastor, may reason kung ba't kayo naghiwalay. Yes, sa marriage, sa divorce naman, parang nagkasundo na lang kayo. Parang yung isang party lang ang may problema. Example, nag-annul tayo. Ako yung nag-file kasi may problema ako sa'yo sa divorce. Pareho kayo nagkasundo. Pero dumadaan din sa yun. Basta bilis lang yung divorce. Pero sabi niya, however, the marriage records remain on file. Yun nga, yun yung annulment. Which is, kaya nga, pag ikakasal Pero ka, saan nini-erase, Pastor, yung sa divorce. Void siya ating void. Pero No, pinasal void ka, lang pero siya. na void, na invalid. So, yung kasal niyo, Pastor, hindi na siya legal. Voided na siya. Pag-anal. Pero may record ka doon. Kaya nga, pag pinakuha ng Senomar, hindi ka mabibigyan ng Tas yung divorce. Kasi yung annulment, naka-record ka pa rin doon. Kaya, pagka binigyan ka nila, may record ka ng kasal doon, paano mo maipapile yun ng marriage license So, yun lang, hindi ko alam. Basta ako, yun ay understanding ko. So, di naman din ako
expert sa ganito at yun lang yung tinitingnan ko. Pero Pero sabi na, erase na daw yung marriage. saan sa... Invalid. Invalid Ibig sa sabihin, anal. sa anal. Saan na? Yung divorce kasi, pastor, may history kayo. Okay na kinasal ka talaga kayo. Dumaan kayo sa na legal talaga yung marriage nyo. Naghiwalay nga lang kayo. Sa Kaya anal, single ka na. nag-invalid. Kumbaga, kinasal kayo pero hindi na i-honor as valid. Yes, okay. Parang ganun. Sige, thank you, ano? Okay. Thank you po sa mga additional na yan. So, sa Matthew 19:6, ang pinaghiwalay ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin. Yun yung tamang design ng Diyos. Sa John chapter 8, verse 1 to 11, alam natin na pinakita ng Panginoong Diyos na despite na mayroong kasalanan ng tao, yung parang ganun yung nangyari, ang pinapakita ng Panginoong Diyos nung nahuli yung babae sa pangangalo niya, ang sabi niya, kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Naalala niyo yun? Pero walang bumato. Kasi lahat may pagkakasala. Lahat may kasalanan. So parang sinasabi ngayon dito, may kasalanan ng lahat ng tao. Yun nga lang, ang mahirap kasi sa marriage pag naghiwalay, apektado ang pamilya, ang anak. May trauma to eh. Nagkakaroon ng trauma eh. So yun yung gusto nating ipakita. Pero when it comes to sa kasalanan, parang sinasabi ni Jesus, lahat naman tayo nagkakasala eh. So para pinakikita rito, yung grace ng Panginoong Diyos, kaya niyang magpatawad despite na mayroong ganong mga aspeto. At ang sabi ni Jesus Christ, sumayo ka, huwag ka nang magkakasala pa. Yun yung pinakikita. Sa Malakay chapter 2 verse 16, pakibasa po, natutuwa ba ang Diyos kapag mayroong divorce? Malakias 2:16. Malakias 2:16. And 17. Pagkayari yun ng na dulo na ng Old Testament. 260? Ah. 260. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, Yes. sabi ni Yahweh, Verse 17. ang Diyos ng Israel. Napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. 17, sawang-sawa na si Yahweh sa inyo, mga sinasabi, subalit tinatanong pa ninyo, bakit siya nagsasawa? Sinasabi ninyong mahal ni Yahweh ang mga gumagawa ng kasamaan, at nalulugod siya sa kanila, tinatanong din ninyo, nasaan ang Diyos na makatarong? Okay, di ba? So, ang Diyos pa natutuwa kapag ka mayroong divorce, kapag may naghihiwalay, kapag ka mayroong mag-asawa na naghihiwalay, natutuwa ba yung Diyos? Kasi hindi mo sinunod yung pagiging mag-isa yun. Yes. Di ba? Kahit nasabihin mo pang legal yan, kahit sabihin mo pang, sabihin na natin, divorce o annulment man yan, sa mundo lang yun. Pero sa Diyos, ang gusto niya, huwag paghiwalayin. Yun nga lang, syempre, mayroong mga teaching talaga sa Bible na kung naghiwalay kayo, huwag kang mag-aasawa. Di ba? Kasi, mga ngalo niya ron, di ba? So, yun yung gustong ipakita ngayon dito. So, yun lang, continuation ng pag-aaral natin. Ito yung naabot ng aking pag-aaral. Of course, alam natin na biblically, ito yung mga gustong ipakita, pero of course, hindi naman ako lawyer, na nagdidepende lang din ako kay Mr. Google, kayo din. So, iba-iba kasi interpretation ng lawyer regarding sa divorce at saka sa annulment. Baka yung nabasa ko, iba. Basa nyo, iba. Pero ang gusto lang natin ipakita rito, hindi gusto ng Diyos. And this is the man-made law na ginawa ng tao kasi ang gusto nila magkaroon ng kaayusan ang mga tao dito sa lupa. Pero when it comes to the divine, natural law, yes, natural law, pero the divine law prohibited separation, prohibited divorce, prohibited yung tinatawag na annulment. But why? Because in the first place, ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ay tipan ng pagiging isa. At ang pinakamaganda rito, dapat nating tatandaan, katulad na sinasabi ng Ephesians chapter 5, we need to instill our mind and heart sa pag-aasawa natin o sa mag-aasawa na ang pinaka-head ng relationship natin ay walang iba kundi si Kristo. Kapag si Jesus ang naging sentro ng pagiging mag-asawa,
at ng pamilya natin, siguro, No way. kahit na po may mga differences at preference yung mag-asawa, kahit na may mga pagsubok, mga dinadaanan, posible na matukso, posible na magkamali, pero hindi mananatili sa ganon because aalalahanin nila kung ano ang tipan nila sa Panginoong Diyos. Tandaan natin, ang pag-aasawa, till death do us part. Pero of course, in heaven, there is no marriage. Sabing ganon, nung isang sinabi sa Biblia, nag-asawa siya ng ganito, nag-asawa, nakalimang asawa. Pag po ba dumating sa langit, mag-asawa pa ba sila? Hindi na po. In heaven, there is no marriage. In heaven, there is no daughter and son. There is no mother and father or parents because we are brothers and sisters in heaven. So, ibig sabihin dito, maliwanag sa atin, meron dito na, alam ko, mga single na time will come, nag-aasawa kayo, dinaanan natin, ayoko kasi mi-escape ito, baka sabihin nyo, si Pastor Andaya, nilagpasan ito, tsaka yung pinag-aralan natin nakaraan, ayoko nilagpasan talaga. So, dahil nandito tayo sa series natin, so this is a preparation sa bawat isa sa inyo. Alam din naman natin na may mga asawa, yung bawat isa, or may mga experience kayo sa ganitong aspeto, tatandaan natin na kung meron mang ganong kaganapan sa buhay ninyo, hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos. Di ba? Pero one thing na sigurado, nadaya ni Satanas. Because of 1 Corinthians chapter 7 na nadaya ng Panginoon. Merong pagkukulang, merong gusto ang bawat isa na hindi gusto. Kaya dumating sa ganung punto. Or either na yung lalaki, either babae, nagkaroon ng pagkukulang o expectation, kaya ang nangyari, naghihiwalan. Sa pag-aasawa, tandaan natin na magpapakasal kayo o nagpakasal kayo. Hindi lang ang magandang katangian niya ang pinakasalan mo. Even the worst character ng babae at ng lalaki, pinakasalan mo yun. Tama po ba? So kaya dapat yung mag-asawa, maging mapag-isip ng may panalangin. Siguraduhin natin na ang pinapasok natin, seryoso tayo. Tayo pala, hindi na kami. Tapos na kami. Seryoso dapat kayo. Kami naman, dapat seryoso kami bilang mag-asawa. May mga asawa. So, yun lang po. At nawa, ito pong pinag-aralan natin ay naging pagpapala ng Diyos sa buhay natin. So, kailangan maintindihan po natin, we need to protect our marriage, kahit na kayo ay mag-aasawa, tayo mag-asawa. And one thing na dapat na nagiging pinaka-issue talaga dito ay temptation, sexual temptation. Yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng paghihiwalayan. Nagsawa na sa babae. Kaya kayong mga babae, magpapaganda kayo palagi. Kailangan attractive kayo sa asawa nyo. Di ba? Kaya yung iba naghahanap eh. Galingan nyo! Bilang asawa! Di ba? Maging mabait kayo. Dapat ganon. So, ganon din. Balikan lang din naman yan eh. Di ba? So, yun yung problema. May mga expectation. May mga hinahanap na wala sa asawa. Merong nakita sa iba. Yun, nagkakaroon ng problema. Sana titingnan natin yung katulad ng pagmamahal ni Kristo. Although na hindi tayo perfect na magagawa natin yan. But we have example ng mga lalaki at saka babae. Bilang simbolo ng church ang babae, submit saan? Nagsasubmit siya kay Christ. Si Christ minamahal niya yung lalaki. Sa pag-aasawa, mahal ng lalaki ang kanyang asawa at ang babae nagsasubmit naman. Saan? Sa asawa hanggat tama ang kanyang pinapagawa at sinasabi. That's all. God bless you all. Any question? Siguro, Pastor, sa about of marriage, Ating